ln of, hindi ganito. Hindi siya ganyan. Tangent u, yan, okay? Equal ln of secant u. Plus c. Ganyan ba siya, anak? Tama ba kasi, sir? Tama Yes, ba? sir. And then, we also have another one. Okay. Kasi anak, yung sine over cosine is tangent yun. Yung cosine over sine is cotangent yun. So ito, lagay ko dito. No? Copy. And paste. So palitan ko lang cotangent yung tangent. So ano naman yung cotangent? ln of, Sign, sir. ano? Sign po. Sine. Positive. Tama ba? Opo. Okay. So yun yung formula ninyo na ibinigay sa akin. Okay. Now, if you will apply both of this, okay, no? Pwede naman siya, pero may iba pang paraan. Okay, tingnan natin. Okay, yung una dito, instead of writing it this way, copy ko siya ulit, no? Instead na isulat ko siya lang ganyan, I'll write it as tangent x dx. Agree? Yes, sir. And this one as cotangent x, cotangent y dy. Agree? Yes, sir. Okay, so continue. Kapag yan ay akin integrate sa left, definitely ang value natin is ln of secant x. Okay, type ko siya, no? ln of secant x yung first term. Okay, I'll type ln of secant x. ln of secant x. And then plus ln of sine y. Am I correct? Sine y equal ln of c. Pwede akong magdagdag ng ln of c sa right. Can you follow as arbitrary constant? Nakakasunod ba kayo? Kasi may ln Yes, yung sir. dalawa. So lalagyan ko na rin ng ln yung ating arbitrary constant para uniform sila. May uniformity. And then, going back to properties of logarithm, pwede kong pagsamahin yung dalawa. Ito yung dalawang yan. So magiging ln, ito na lang siya, no? I-write ko siya. Dahil addition yung sign, pwedeng i-multiply ko yung mga nakalon o naka-ln. So I'll type ln and then a bracket. I'll type secant x and sine y equal ln of c. Do you agree? Ano yun? Kimberly Todd. Okay, may nagsulat. Klaro ba? Klaro? Here's my ln Sir, ng both sides. Okay? Question? hindi po ba may plus po sa gitna? Wala na kasi properties of logarithm, pwede nating i-multiply yung dalawang nakapaloob ng ln kapag addition ang symbol. Ngayon kapag minus yan, magiging denominator yung minus sign ni secant x. Halimbawa yung sin y, may minus yung ln niya, dadaling ko sa baba. So you should remember your properties of logarithms. Can you follow? Yes, sir. Kung minus yun, magiging denominator siya ng secant x. Okay. So since may ln ng both sides, pwede ko nang alisin si ln. Alisin ko na yung ln, no? I-eliminate na natin yung ln both sides. Okay. So magiging ganito na lang ang equation natin. Okay. Kasi tayo, no? Secant x and sin y equals c. Can you follow? But Yes, secant sir. x is also 1 over cosine x. Am I right? Secant x is also 1 over cosine x. Reciprocal relations. Okay. Okay. So, ibig sabihin, kailangan natin ng identities. So, magiging 1 over cos x. And then, times by
Sin y equals c. But look at the choices. Nasa right side ang c. Eh, di na rin din natin sa right side ang c. Okay. So, ibig sabihin, cross-multiply ko ang cos x sa c. Tama ba ko? So, ang matitira sa left is sin y na lang. Sin y equals c and then cos x. May kamukha ba? May kamukha ba? Sa mga choices? Yung una. So, ito yung tamang sagot. Now, dito, ano pa tayo eh? Nag-identities, reciprocal relation. Ito, highlight ko, no? Because of this. But what if, na mental block ka, nakalimutan mo yung reciprocal relations mo, hindi lang naman ito ang pwede mong gamitin na formula. Maaaring magkaiba kayo ng solusyon ni teacher, pero tama ka pa rin. Ito yung gagawin ko, no? Pwede rin gamitin yung formula na to. Okay, kanina recall natin yung dalawang formula na inyong in-state sa akin. At ito yung dalawang yun. Nasaan ba kasi? Saan ko ba sinulat? Diniretso ko yata, no? Tama ba ko? Ay, ito pala. Ito yung nasa taas. Hindi ko ba tinype kanina? Bumaba lang po ata, sir. Bumaba. Yun. Nahanap ko pa naman. O, ito. Itaas ko, no? Cut ko sila. O, dito. Ni-recall ko kunwari. Recall. Yan. Dito kunwari lalagay yung recall. Okay, recall. Gusto ko lang naklaro. Okay? Para may experience naman kayong diskarte. Okay. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, direct tayo, no? Pero kung ito yung gagawin ninyo, hindi na kayo kailangan mag-Pythagorean reciprocal relations. Kasi isa pang recall natin dito, ito, another recall. Reciprocal relations ng trigonometric identities. Because of the way that we choose na gamitin. At alam naman yung reciprocal relations. Okay? So, another. What if, kung ganito gagawin ko, ito yung re-recall ko. Recall. Manghihiram ako ng formula na ginawa ko sa taas kanina. What if ito yung re-recall ko? Yeah, look at this, no? What if I choose this? Yan, okay. Nakuha ba niyo yung point ko? So, balikan ko yun. Let's go back to this one. Yan. So, kung ito yung gagamitin kong formula, highlight ko, no? Magle-let you ako sa first term at saka sa second term. So, ayaw kong i-shortcut, no? Parang mas klaro sa inyo. Parang nare-review yung integral calculus ninyo at nare-review din ako. So, let u sub 1. Lalagyan ko ng sub 1 kasi dalawa yung bibigyan natin ng u eh. Let u sub 1 be equal to cosine x. Ito. Copy ko siya, no? Okay? So, hanapan natin ang derivative. So, if I'll take its derivative, ang derivative ng cos is negative. Am I right? Lagay ko dito. Yan. Du sub 1. Okay. Lagay ko du sub 1 is equal to negative. Ang derivative ba ng cosine u is negative? Tama? Okay, tama. Negative sine x dx. Am I correct, class? Yes, sir. Okay. So, sa pangalawa, okay, mag-let u ulit tayo. Let u sub 2 naman. Okay, u sub 2 lalagay ko. U sub 2 equal sin y. And then its derivative now
Siyempre, positive yan dahil ang cos, ang sin kapag dinepreciate mo, inalis mo, ang resulta positive, di ba, no? Du sub 2. Du sub 2 equals positive cos y, at saka, hindi ko siya nataas. Yan. Cos y dy. Pati yung equal, di ko nataas. Yan, taas natin. Do you agree with this? Sundan nyo? Yes, sir. So, balikan ko ngayon yun. Balikan ko ngayon ito, no? Balikan natin. Yan mo, mahirap integral eh. Nakakapagod lang. Okay, ano ba yung sin x dx? Negative du. Negative du1. Ito kasi, yung negative, okay, copy paste ko ito, no? Para lang klaro. Copy paste ko, dalhin ko sa dulo. Yan, para malinaw. Kailangan ko lang naman yung sin x dx. So, dito ko dalhin yung negative. Ito magiging positive. So, ano ngayon ang value ng sin x dx? Di ba negative du sub 1? Tama ba ako? Yes, sir. So, palitan ko ang sin x dx ng negative du sub 1. So, wala naman palang hirap. Nagpapalit ka lang eh. Di ba? Yan. Ano ba yung cosine x? U sub 1. O, di, palitan natin. Yan. Ganyan lang ako mag-integrate. Titingnan ko yung mga substitution. Walang kahirap-hirap, di ba? Yan. Ngayon, yung cosine y dy, ano ba yan? Di ba du sub 2? Di palitan ko. Copy. Ito. Yan siya. Ano ba yung sin y du sub 2? Palitan ko rin. And that's it. Did you get it? Class? Yes, sir. Ano ba yung du over u? Di ba ln of u? Ang kaibahan lang, nakaroon lang ng subscript na 1 and 2. Dito, ilabas ko yung negative, no? Para lang mas klaro. Labas ko yung negative para kamukhang kamukha. Yan. Labas ko yung negative. Daling ko dito. Yan. Okay. So, kung sasagutin ko yan, negative ln of u sub 1 plus ln of u sub 2. Okay, tama ba ako? Equals ln of c. Is it correct? Yes, sir. Okay, sagutin na natin. So, this is another way. Negative ln of u sub 1. Lagyan ko lang ganito. U sub 1. Plus ln of u sub 2. Nababasa naman ba yung mga letra sa inyong cellphone? Okay, yes, sabihin nyo lang kapag hindi para maayos natin. Siyempre dito, ln of c ako. Agree? You agree? Yes, sir. But what is u sub 1? Cosine x. What is u sub 2? Sin y. Okay, copy paste ko uli yan. Copy and then paste. So, yung u1, papalitan ko ng cosine x. Kasi ngayon ang talagang value niya originally. Yan. And then u sub 2, papalitan ko ng sin y. Originally kasi yan ang value niya. Then afterward, properties of logarithm tayo. Dahil may minus ito, ang cosine x siya ang magiging denominator. Ang positive laging numerator. Can you follow, class? So lalagay ko dito uli, ln, no? Yung maigi. Dinirect to the point ko na para madaling maintindihan. So ln, then bracket, I'll make a fraction here. Taas ang sin y dahil ang positive ng ln niya is dahil ang sin y may positive na ln. Sin y sa taas, cosine x sa baba. Equal, we have to express the left-hand side as a single logarithm. Okay? Yun ang reason doon. In order to do that, we have to go back to our properties of logarithm. Then sa right side is ln of c. Dahil parehong may ln yan,
pwede ko lang cancelayin ang parehong ln ng bawat side. Can you follow? Hello class, are you still with me? Yes po, sir. Cancelayin ko yung ln, no? Alisin natin yung ln. So matitira na lang sin x at saka cosine, sin y at saka cosine x sa baba. Sin y sa taas, cosine x sa baba, equals c. And then, cross-multiply ko lang si cosine x sa right side. Cross-multiply natin. Okay, let's do that. Actually, ito na pala siya. So this is our answer. And we did it into another way. Parang yung kanina, sagot din yan, no? Okay, ayusin ko lang. Kaya lang, ibang method naman ang ginamit natin dito. Whichever sa dalawang piliin ninyong solusyon, pareho naman kayong tama. Pareho lang mako-consider. Malinaw ba ang pangalawang problem kung paano natin na-solve? Kasi ibig sabihin, natin, ayun, nasa unaan yung sagot natin sa example number 2. Klaro ba mga anak yung problem natin? Yes, Klaro po. ba ang pagkakasolve? Kasi ibig sabihin, nag-recall talaga tayo ng ating mga formula sa integral calculus. So yung mga binigay kong example, madadali pa yung mga yan. Okay. So let's proceed to another example. How about this? Do you have any idea of how to deal with this? Paano ba i-calculate siya? Ano yung muna kong gagawin dito? Okay, if I will type it, gigay ko sa baba. Yan. Neil. Okay. Okay, ito. Ano sa palagay nyo gagawin ko dito? Multiply 1 over y cube. Multiply ko ng 1 over 1 y over cube. y cube. 1 over y cube at saka 1 over e raised to x squared. okay, so multiply by. So type ko siya, no? Yung unang multiplier natin, para may apply yung variable separable is 1 over y cube. Am I correct? Yes, sir. And then, of course, yung isa. 1 over e to the x squared. Yun, di ba? Sa baba. Then 1 sa taas. Tama ba ako? Ito ba yung multiplier Yes, sir. natin? Okay. So, yan ang multiplier natin. If that is our multiplier, copy-paste ko ulit. Ano? Daling ko sa baba. Siyempre dito, alisin ko yung y cube. Definitely makakancel yan eh. Tsaka ito. And then gawin kong fraction itong unaan. And definitely yung pangalawa. So definitely ito magkakaroon ng e to the x squared sa baba. And then, how about the next one? Y cube. Sa baba. Ako, makukuha kaya natin ang tama to. Mukhang mahirap to ah. Okay. So next. So ayan, na-separate na. So ibig sabihin, type ko dito, variable, separable. Napag-iwalay eh. So ibig sabihin, we can already say that the given is a variable separable. Pwedeng pag-iwalayin yung mga variables. Kuya,
Okay, so let's proceed. Nakasunod ba kayo? Yes, sir. Okay. So integrate natin ngayon ang bawat term. Integrate natin. Integrate ko to, lalagyan ko ng integral symbol. And also this one. Then you go back to your integral calculus. Now, what do you think is the right thing to do with our first term? Supposed to be what formula is applicable here? If I will let you do that. Ano? Let you. Ano yung u natin? E raised to x raised to. Pero Ano yung hindi gagawin? po ba pwedeng, Ano? pero hindi po ba pwedeng i-manipulate muna natin yung ano? Yung... I-akit muna yung e raised to x squared, sir? Pwede. So, akit natin. That's applicable. Okay. Let's Para do mas that. magaan pong i-integrate. Copy-paste ko lang, ano? Para mabilis. Ibig sabihin, alisin ko mo lang buo yan, no? So, Opo, x. sir. And then, e to the negative x square. Am I right? Akyat ko. Yes, sir. E to the negative and then x square. Yan. Okay, dx. How about the second term? What will I do? Akit din po. Akyat din. So, ibig sabihin, we're going to have a revision with this. So, we have both applied the principle of negative exponent. So, dito is y to the negative 3. And then dy. Tama ba ako? Tama ba pagkakatype? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What do you think is the right formula that I can apply with the term number 1? Yung pong e to the u du, sir. Okay. So, again, recall. Nalagay ko yung recall kasi hindi naman lahat kayo ganun kabilis sa makakope up sa lesson, no? Para makita din ng iba yung kabuuan talaga. Okay, so ilalagay ko dito is e to the u du. Correct. Yung formula kung tama yung pagkakasulat ko, no? So ilalagay ko dito is e to the u plus c. Am I right with the formula that I wrote? Tama ba? Yes, sir. And then, again, may isa pa tayong nire-recall na formula. Balikan ko sa taas para hindi na lang doble yung pagta-type. Tapos yung mag-type, ito yun. Yan. Kailangan natin uli yan. Yung unang napag-aralan ninyong formula. So, dalawa ang kailangan natin i-recall by this time. Yan. Okay. So, sa una, ito. Sa pangalawa, ito naman. So, ibig sabihin, maaari na natin gawin ngayon yung integration process. Tama ba ako? Yes, sir. Ano yung u natin sa unang term? Negative x squared, sir. So, negative x squared. So, I'll write, let u sub 1. Okay, dito ko lalagay. So, let u sub 1 be equal to negative x squared. Yan. And kapag nag-derivative tayo, du sub 1, yan, equal negative 2x dx. Tama ba si sir? Paki-correct lang kung mali si sir, no? Tama ba? Tama. Okay, tama. Okay, about ito pala idiretso ko na, no? Diretso ko na 'yon, di ba, no?
Negative 3 Opo, plus sir. 1 lang yan eh. Okay. So, balikan natin ngayon yung given na yan. Ano? Para sabay silang ma-integrate. Copy-paste ko muna. Yan, para sabay sila. Concentrate ako sa unaan. Kailangan ko lang dito. XDX. Highlight ko yung XDX. Ano? Ayan sila. So, ito pala, ang gagawin ko dito. Copy-paste ko ulit, no? Kasi kailangan ko lang naman is XDX eh. Yan. So, ito, gawin kong fraction. Kaya lang negative. Lagay ko yung 2 sa baba. Doon, magiging XDX na lang. Tama ba si sir? Yes, sir. Okay. So, kung babalikan ko ngayon ito, burin ko na lahat kasi ang XDX mapapalitan ng negative du1/2 at ang e to the negative x square naman ay ipapalitan ng u sub 1. Okay, burin ko na, no? Okay. So, Maglabas e po to muna the ng u. 1 up, sir. Ano? Maglabas po muna ng negative 1 up. Oh, maglalabas tayo ng negative 1 up. So, ito yun. So, copy-paste ko ito, no? Yan lang muna lang. Yan. So, lagyan ko lang ng bracket para hindi nakakalito. Yan. Saan ba yung bracket? Yan. Dapat pala ito muna. Yan. Pindutin ko muna yon and then ito. Ang hirap. Yan. And then, e to the u, di ba? E to the u pa rin tayo. Am I right? Yes, sir. Diba yung e to the negative u sub 1? Ano ba yun? E to the u sub 1. Is it correct? Kasi Yes, nga, ang sir. negative x is u sub 1 eh. O yan, no? Okay. Copy-paste ko ulit. Gusto ko sabay na ma-integrate eh. Yan. Okay ko muna dito. So ito, magiging du sub 1 na lang, no? Labas ko yung negative 1 up. Opo. Lagay ko dito, du sub 1. Yan, isa pa lang pindot pa. Ito. Du sub 1. And then outer is negative 1 up. Yan na, okay na. Klaro na? Opo, sir. Okay. So, ang sagot, negative 1 up and then e to the u1. And then plus y, okay, fraction, no? Y to the negative 3 plus 1. Oh, exponent na naman pala. Yan. Y to the, nagawa kong capital. Y to the negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1. Nakasunod ba tayo? Opo. And then, tingnan ko yung mga choices. Di ilagyan ko lang ng C sa right. Agree? Yes, sir. Agree na. Tingnan ko muna yung mga choices bago tayo mag-manipulate. May dos. Okay. Ito, negative 2. O, simplify ko muna, anak, no? Simplify muna natin bago tayo mag-manipulate. So, okay na yung plus C sa right eh. Yan. Ang liit yan. Okay na yan, no?
Before we manipulate na. Okay, tingnan mo, no? Tingnan nyo mga anak. Copy-paste ko yan, ano? So, yung taas, -2. Sa baba, -2. Tama ba si sir? -2. Yung u sub 1, ano yan? Negative x square. Tama? Yung u Yes, sub sir. 1, negative x square yan. So, palitan natin. Negative x square. That's it. Lumaki yung x. Yan. May kamukha na ba? May kamukha ba? May Opo, kamukha? sir. Wala, no? Wala. Wala pa po. Okay. So, ibig sabihin, we have to do something. This is -2, tama? Tama ba? What if, kung ito, lagyan ko ng fraction? What if? Dahil -2 ito, -2 din lalagay ko dito. Do you agree? LCD, 2 and -2, -2. And then, yung buong equation na yan, i-multiply ko nito. Para maging 1 pa rin yung C, multiply ko uli ng -2. Multiply by -2. Do you agree? Arbitrary constant can be manipulated. Okay? Hinanap ko yung LCD ng 2 and -2. And then para mabalik sa 1 yung C, 1C, multiply ko uli ng -2. Can you follow, class? Di ba, multiply ko ng -2 to. Ay, dinivide ko ng -2 yung C. Kasi nga, 2 and -2 ang LCD is -2. Tama? Correct ba? Kung halimbawa 3 ito and then -2 yan, lalagay ko dito -6. Halimbawa ito, 3, no? Para lang mahasa kayo. 3 and -2 yan, ilalagay ko dito -6. Kasi yun ang LCD ng dalawang denominator. Can you follow? Yes po. Kaya lang, 2 yan. Ano ba ang LCD ng 2 and -2? Hindi ba -2 pa rin? Correct? Kaya pinag-multiply ko -2. Pero yung kanina, kung -6 ito, ang pag-multiply ko, -6 pa rin. Para yung pagka-1 ni C, ma-maintain. Can you follow, class? Kuha ba? Yes po. Ngayon, kung i-multiply ko yung -2 dito, di ba cancel ang both 2 at magiging positive na yan? Magiging e to the negative x square na yan. Tama ba ako? Ito na lang matitira. Yan. Tama ba? -1 up and -2 is +1. So, e to the negative x square na lang. -2 divided by -2 is +1. So, magiging plus, okay, y to the -2. Tama ba? Ano natin? Ayun, tama. Y to the -2. Okay, y to the -2 na lang. Y to the -2 equal -2, C over -2 times -2 is +1. So, C na lang. Yan ang sagot natin. O, di ba? May kakaiba sa DE. Kailangan magaling kang mag-manipulate ng mga constants. So, else, hindi ka tatama sa mga choices. Ito yung sagot natin. Ayun, ako yung number 1. Ayun, ito yung tamang sagot. Can you follow? Kung paano ko diniscarte yan? Yes, sir. Okay, tingnan niyo yung mga denominator. Maghanap muna kayo ng LCD para maging denominator ng arbitrary constant.
And then para maibalik sa 1 ang arbitrary constant, whatever you divide, yun ang multiplier. And then lagi ninyo tinitingnan yung goal, yung target ninyo sa isa sa mga choices. Okay, let us have another example. Example number 4. Yan. Sama ito sa prelim, ha? Hello? Kasama ito sa prelims ninyo. Okay, so solution. Ano yung palagay ninyo gagawin ko dito? What do you think is the best way to apply variable separable? Class? Ano yung the best? Divide, sir, ng 2y. Divide ko ng 2y? 1 over 2y tsaka 3x? Pwedeng maiwan ng 2, pwedeng maiwan ng 3, pwede rin hindi. Okay, kung papipiliin ko kayo, ano yung pipiliin niyo sa dalawa? Actually, paras lang naman tama eh. Pwedeng maiwanan ng 2, maiwanan ng 3. Pwedeng i-multiply ko yung buong yan ng 1 over y at saka 1 over x lang. Can you follow? Pwede ko namang isama yung 2 at saka yung 3. So, try natin. Both kasi. Eh di dito, kung gagawin ko yan, i-multiply ko ng yan. So, lalagay uli ako dito ng fractions. So, lagay ko 1 over y na lang muna, no? Iwanan ko na yon. And then 1 over x. And so 1 over x. Did you get it? So 2 dx over x. Okay? Gustong ginawa, no? Pwede rin namang isama, no? Papakita ko rin later. So ito, kung gagawin ko siya, i-fraction ako uli. Magiging fraction 2 dx over x equal 3 dy over y. Do you agree? You agree with this? Yes, sir. Okay. So, gagawin ko ngayon, copy-paste ko yan and I'll integrate both sides. Lagay ko muna dito, BS or variable separable. And then here, integrate ko yung left, integrate ko yung right. Yan. So, okay, nasa kadali. So, dito, hindi na pinag-iisipan yan, ano? dx over x is ln of x, ang dy over